Magandang hapon. Ang pagbabalik ko na naman. Busy ang mga araw ko. Kaya ngayon na naman ako nakapag-share ng mga vlog ng bayan. Ang freedom of speech natin. Pilit ng pinatatahimik ng mga congressman. Tingnan nyo. Mismo si Harry Roque. Pumapalag na sa mga ginagawa ng mga congressman. Mga congressman talagang nagkakaisa kayo, nagkakasabwatan kayo kay tambaluslos. Bakit? Kayo ang gumagawa ng batas pero kayo ang hindi sinusunod ang batas. Nakakahiya kayo. Ang gusto nyo na kung ano yung gusto nyong sasabihin, yan ang sundin ng mga source person na inimbestigahan ninyo. Mga walang hiya kayo. Nakakainis kayo. Pinapakinggan ko yung pag-imbestiga ninyo kay Ka-Eric. Talagang pikon na pikon kayo kay Ka-Eric. Dahil wala kayong masagot, mas matalino pa si Ka-Eric sa inyo. Yan ang totoo. Pilit nyong pinagkunik yung mga yung SME9 na may violation, si Kibuloy, or kung ano-anong kabalbalan ang pinagkukunik ninyo. Hoy! Hindi yon ang inimbestigahan ninyo. Ang inimbestigahan ninyo ay yung pagsasabi, pagtatanong ni Ka-Eric na si Tambaloslos ay mayroong 1.8 billion na travel funds na nagastos. Sana focus kayo doon. Sa sinasabi ni Ka-Eric sa pagtatanong niya. Pikon na pikon kayo. Mga congressman tambaloslos din. Dahil mas matalino pa si Ka-Eric sa inyo. Kaya cite in contempt agad ang pinaggagawa ninyo. Dahil wala kayong masagot. 'Di ba? Mas lalo nyo lang pinapagalit ang taong bayan sa ginagawa ninyo, mga congressman. Titingnan lang natin ang hatol naming mga taong bayan sa inyo. Tatandaan din namin yung mga pagmumukha ninyo. Puro kayo sip-sip. Wala kayong mga panindigan. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Binabaluktot ninyo ang sariling batas na ginagawa ninyo. Kayo mismo ang bumabaluktot dahil ang kasipsipan ninyo, takot siguro kayo na hindi kayo mabigyan ng mga project budget ninyo. Kaya sipsip kayo tudo kay tambaloslos. Bakit kayo concern sa pinagsasabi ni Ka-Eric na si tambaloslos ay mayroong mayroong ganitong budget na nagastos? Bakit hindi si tambaloslos ang sumagot? Ipapasagot ninyo yan kay Tambaloslos dahil nagtatanong lang naman si Ka-Eric. Tapos pinagkaisahan nyo pati si Dr. Lorin Badoy. Pinag-cite in contempt ninyo. Mga walang hiya kayo. Ang akala ninyo, mga hari kayo dyan sa Congress. Sige, tuloy nyo yung mga kabalbalan ninyo. Sawang-sawa na ang taong bayan sa mga kalukuhan ninyo na binagawa nyo kaming mga tanga, ginagawa nyo kaming mga bubu ang akala ninyo. Di namin alam ang katotohanan sa mga pinaggagawa ninyo. Yan lang ang tandaan ninyo. Pakinggan nyo itong pinagsasabi ni Harry Roque. Nakakagigil talaga. Gigil na gigil akong nanunood ng pag-imbestiga nila kay Ka-Eric. Sabi ni Harry Roque, illegal. Makinig kayo sa sinasabi. Ang gusto nyo lang, mga congressman, kayo ang susundin. Kung ano yung gusto ninyong isasabi sa resource person, yun ang sasagutin. Yun. Tingnan nyo. Bakit? Wala na ba kaming karapatang magsasalita? Nasaan na ang freedom of speech namin? Nasaan na ang karapatan namin na magsasalita? Magbabati ko sa inyo dahil kami mga taong bayan, kami ang sumasahod sa inyo. Bawat kinakain ninyo, bayad yan, galing yan sa mga taxpayers money. Yun ang tandaan ninyo.
Nakaupo kayo dyan dahil binubuto kayo ng taong bayan. Hindi sarili ninyong umupo dyan. Mga walang hiya kayo, mahiya naman kayo sa mga pagmumukha ninyo. Parang akala ninyo, dahil nasa gobyerno kayo, kayo ang masusunod. Kayo ang hari ng bayan. Yun ang iniisip ninyo. Hindi na kami mga bubo. Hindi kami mga tanga. Tama na ang panluluko ninyo. Si Tambaluslos ang pasasagutin ninyo. Nasaan na yung extraordinary funds na walang resibo hanggang ngayon? Pinag-divert ninyo kung anong kabalbalang mga pag-divert ninyo sa mga investigasyon dyan para matakpan yung hinihingi ng taong bayan na nasaan na ang audit sa extraordinary funds ninyo. Yun ang ilabas ninyo, mga kapal ng mukha ninyo. Suprema dun sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil sabi raw na hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito Correct. po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal. Dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kino-contempt, no? So, sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero naririyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Attorney, paano naman, halimbawa sa sitwasyon na may nagtatanong tapos sasagot pero ang feeling ng mga nagtatanong ay hindi tama para sa kanila at gamitin yung kapangyarihan na yun, pang-aabuso ba matawag doon? Yan nga po ang tinatawag na grave abuse of discretion at denial of due process. Kasi ang pagdinig, dapat makinig ka. Huwag ka mag-insist sa sagot na gusto mo. Dahil pag ikaw ay nagpilit sa sagot na gusto mo, hindi mo pinakinggan yung tao. At yan po yung sinasabi na denial of due process na protektado rin ng ating saligang batas sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara ng Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Loren Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga nagpataw noon or... Okay. Yan. Dapat talaga Dr. Loren Badoy, magkaso kayo, kasuhan nyo. Kasi yung mga congressmen sumusobra na Ang gusto nilang sasabihin, yun lang ang gustong masunod. Hindi kayo pinapakinggan sa mga pinagsasabi ninyo. Hindi man lang daw, sabi ni Ka Eric, hindi man lang daw pinapakita yung video kung paano ni Ka Eric sinasabi yung perang nagastos ni Tambaluslos. Hindi daw pinapakita sa Kongreso. Kita nyo kung gaano ka-bias, gaano ka-bully. Bully kayo. Tandaan nyo lang yan.
may ano din kayo, katapusan sa mga pinaggagawa ninyo. Sana wag kayong ganyan. Hindi kayo mga Diyos, pansamantala lang yung trabaho ninyo dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. Binuto kayo ng taong bayan. Dapat taong bayan, patas kayo, mga congressman. Huwag kayong sip-sip kay tambaluslos. Yun lang yun. Mahiya-hiya naman kayo.